Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Babaya tayong aking... Okay, magandang umaga. So, kayo? Magandang gabi. Yes. Magandang gabi sa inyong lahat. So, dahil po ngayon ay last December 10 ay araw ng pandaigdigang karapatang tao. Tapos ngayong 18 ng Disyembre ay International Migrants Day. So dahil po ganun yung mga mayor na ngayon, mga aktibidad especially sa ating mga migrants, napaka-importante no. So nilagyan po natin ng title yung ating programa ngayon na International Human Rights Day and International Migrants Day Special. Ipagbunyi at ipagtanggol ang tagumpay ng kilusang migrante. So pag-usapan natin yung mga maraming tagumpay. Kung maraming tagumpay, ano ba yung mga natatandaan nating tagumpay ng mga migrante sa pakikibakan nito? Napakarami. So marami yan. So at least kung hindi naman natin malahat, at least madali natin yung mga focal points. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chat Dimaano mula po dito sa Migrante South Korea. Magandang gabi po. Yan, magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Radyo Migrante. Kung meron po kayong suggestion o mga tanong, lagay lang po dyan sa ating chat box at para mabasa natin mamaya. Magandang gabi po. Ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Yes, konbawa mga comrades dyan sa Japan at anyong haseyo sa mga kaibigan, kasama, kababayan dito naman sa South Korea at sa mga sa Pilipinas na tumatangkilik sa K-pop. Anyong haseyo, saranghe. K-pop talaga. Ayun, buksan nyo yung inyong YouTube channel, yung inyong Facebook, Spotify, buksan nyo at kami ay inyong samahan sa huntahang kung ano-ano lang, sari-sari at basta may kinalaman sa buhay-buhay migrante. Tawagin ang kapitbahay. Tawagin nyo yun yung kapitbahay. Kapitbahay, Radyo Migrante na. Sabihin nyo, may K-pop dito. Dito tayo, magmaritisan tayo dito. Ako po si kasama Saldi Alonso dito po sa South Korea, Daegu ng migrante. Alam niyo na, imagine ko yung tumatakbo sa gitna ng baryo. Yung sumisigaw na gano'n. Oo, tinatawag. Yung sa gitna ng baryo. Sigaw. Radyo Migrante na! Sa gitna ng baryo. Pelikula ng Ang Panday ng Fernando Po Jr. pa. Tapos ang kalaban niya si parating na sila. Ricardo. Si Max Alvarado ba yun? May tumatakbo ba? Nandiyan ang mga pangkat ni Lizardo. Dahil Radyo Migrante na, may tumatakbo sa gitna ng baryo. Radyo Migrante na! Tumatakbo siyang gano'n. Pabatiin nyo muna yung ating isang kasamang pogi dyan. Nakalimutan na. Magandang gabi sa inyo mga kasama. Magandang gabi dyan sa Korea. Magandang gabi sa Japan. At syempre, kumbawa, anyong, at good evening. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kasama migrante sa iba't ibang panig ng daigdig sa kasalukuyan. Anumang oras, anumang araw dyan sa inyo ngayon. Alam namin kayo ay nagpapagal, nagbabanat ng buto. Ito yung panahon na gunitain natin at manalamin, sabi, magbalik tanaw doon sa mahabang karanasan ng migrante sa buong daigdig. At ngayon nga bilang selebrasyon po ng ating papagunita sa International Migrants Day at nakaraang linggo, sabi nga ni kasamang chat International Human Rights Day. So kumbaga isikapin po natin na tahiin yan, pagdugtungin nga bang kinalaman ng karapatang pantao sa kilusang migrante. At Jack ay sa paglalahad natin mamaya ng mga tagumpay at mga suliranin din na hinaharap natin sa kasalukuyan, para bang gusto natin mga kasama na magkaroon tayo ng inspirasyon, na magkaroon pa ng dagdag na drive, sabi nga,
na para higit pa nating isulong yung ating mga adikain at mga advokasya on the ground. Alam natin maraming mga kinakaharap na problema ngayon, iba't ibang sulok ng daigdig, mga kasama. At dahil dyan ay hindi na po kami kumuha ng guest kasi it's a matter of being migrant. So kami naman po mga migrante, mga manggagawang migrante. Muli po, ako si Roger Raimundo ng Migrante Japan. Welcome po sa Radyo Migrante. At teka, may naisip ako kanina. Uy, batiin natin si Manang Josie Pinkihan. Oo nga pala. Si Miss International. Miss International. Si Miss International. Happy birthday, Manang Josie. Happy birthday. Ayo, Manang Josie. Happy Josie, happy birthday po. Kung nakikita ko yan, na-agit ako eh. May bago rin. Nakita niyo yung profile niya nakasabit sa jeep? Oo. Nakasabit sa jeep si Manang Josie. Ang bangis. May daladalang plaka. Meron pang jeep. May plug, Kasi mahirap lumabit sa bus. Ang bangis nakasabit sa Ayan, meron na tayong isang... Ay, magandang gabi po from Hong Kong. Magandang gabi. Pagbati ay ang tagapangulo, chairperson ng Migrante Philippines, si Arman Hernando. Uy, Arman, congratulations. Bago Bangis. Hindi lang daw pang migrante, pang bayan din. Para sa take note. Kaganda tayo ng mga abogado. Take one. Meron tayong bisita dito hapon. Good evening sa'yo. May hapon tayo eh. Ayun hindi ko maintindihan kasi nga hapon eh. Ano ba yung ibig sabihin ng nakalagay na yun eh? Honda Kawasaki. Yun. alam ko lang yung dahon daw sa sa hapon eh. Honda. Magandang gabi din. Magandang gabi sa inyo. Good evening. Kumbawa, share lang po. At nakalimutan ko nga din pala nung banggitin, kasamang chat na pwede pala sana nating makakwentuhan din sana dito si Gary Martinez kasi marami din siyang mga maraming alam na karanasan niya si Gary. Tungkol sa si Karen. Magandang gabi, Karen. Si Karen, magandang gabi, Karen. At taga rito yan. Hi Karen, magandang gabi po. Si Karen, yung nag-guest sa atin, si Karen yan. Kasi Japanese character. Naka-Japanese kasi siya. Hindi ko tsaka hindi nakalagay yung kanyang yung kanyang photo. Si Karen pala yan, nakalimutan ko. Sorry. Galing ka rin ba ng Japan, Karen? At marunong ka ng... Oo, galing daw siya dito galing sa Japan. Karen, hindi available na yung bahay. I'm sorry. Naku, taken na. In-announce pa no? Live. Yung bahay tinatiningnan ko, hindi na available. So anyway, So, update mga kasama since nagpakilala na tayo at nakita na natin yung batang sumisigaw sa gitna ng baryo. Radyo Migrante na! May tumatakbong bata. May tumatakbong bata sa gitna ng baryo. Kaya pala naging kalim na yung live viewers natin. Narinig yung sigaw. Kasi may sumigaw sa baryo May sumigaw sa baryo. Radyo Migrante na! Nilabas na yung lata ng Alaska, yung mahabang PC. Nakita ko yung nila. Linggo, maganda yung actually sa live natin medyo hindi ganun karami pero tingin ko yung after yung mga after mga recorded mga videos. After siguro yan mga Salamat po sa inyo patuloy na pagtangkilik at meron pong bagong feature ang Spotify pwede na pong video, ibig sabihin kahit na ayaw nyo makita itong mga pagmumukha na ito pwede nyo na rin makita. Walang magagawa. Pwede nyo pa rin makita kasi yung Spotify nagbago. Meron na silang video edition at the same time pwedeng tingnan mo yung video, pwedeng hindi. So maganda siya. Sa Spotify kahit naka-off Patay. Yung screen, naririnig mo pa rin. Nadidinig mo. So, pag nagulat ka, sino ba yung pangit na boses na yon? Bubuksan mo ngayon yung Spotify mo. Siya pala yon, papatayin mo ulit. I don't like it. Ayoko din makita yung mukha niyan. Ganun. Don't worry, Karen. Maghanap pa rin tayo ng iba. Hanap pa rin kayo. So anyway, update mga kasama, recently, kanina lang nanggaling kami sa celebration ng International Migrants Day dito sa nakasama natin yung mga iba't ibang lahi
kasama natin yung MTU, Migrant State Union kanina. At ang MC pa nga taga rito, si Jones Galang, ang MC kanina. So maraming mga presentation, mga pagsasadula ng ano ba yung nangyayari sa Korea, sa mga manggagawa, etc. So tayo, may partisipasyon din tayo bukod sa MC si Jones. Tayo ay nagbasa ng statement. Sumayaw ka ba? At kumanta. So, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto nyo, iyayabang ko dito yung kanta namin eh. Di ba? Sige nga. Sige nga. Gusto nyo bang iyabang ko? Iyayabang ko. Kasama ba sa celebration nyo kanina? Yung celebration ng kaka-impeach? Kaya... oo, kasama din. Yung hawak-hawak nga ng MC na may nakalagay ng impeachment ni pinag-usapan din yung tungkol sa impeachment. So anyway, tayo, nakipag-solidarity tayo. Kasi nakikipag-solidarity rin sila sa atin. Pinaliwanag natin yung kasalukuyan nating kampanya kung saan ay nananawagan tayo ng clemency kay Mary Jane Veloso. Ayun, sa likod ni Ka-Ardi. Dahil malinaw naman sa atin na si Mary Jane Veloso ay biktima lamang ng human trafficking at nakulong ito ng 14 na taon nang wala namang kasalanan. Diba? Biktima lang ng human trafficking yung tao. At nahiwalay sa pamilya, nawalan siyempre ng kinita, nahirapan din yung pamilya. Kaya pinaliwanag natin yung kanina sa mga so yung mga kasama taga-ibang bansa na nandoon ay nakisimpatya sa atin talaga. At yung iba nagpa-picture nung ating kampanya, yung iba pumirma sa ating mga signature campaign para manawagan ng clemency para kay Mary Jane. So kami naman, partisipasyon namin bukod dun sa nagbasa ng statement kanina, kumanta kami. So ito yung kinanta namin. Yun. Tayo'y magwawagi, ako tanaw ang bagong araw, puso diwa ng bayang dinasal, sumisigaw, justisya at pagkaya ng bayang nabi, matang pagkaroon na ang taong hawak na layuan. Kung bayan, tayo'y magwawagi, aking yaman, daming ipaglaban, tumalangin, dagat kamundukan, nasa kamay ng mga dayuhang mapangapin. Mapagsamantalan, bakit isip, hindi malulitin. Tulong kabayan, ayaw nga'y nalaban, paglakas ng tinig, isisigaw ang singaw. Di bayan ang hanay, gabihin ang kaaway. Di bayan ang hanay, gabihin ang kaaway. Kung bayan, tayo'y magwawagi, ipaglaban ating karapatan. Pinagaling, sinagdaluhan, bawang tulong ng bayan ng nagkaisang tunay. Buong natulungan, kapit isip, hindi malulunod. Baya'y magwawagi, sabay-sabay, ikaw ng narupay, lungsod tayo, espelang pangitang, inuulkan, sigaw ng alayaan ng bayang may apoy, sa diwa at dikit, aking isip, hindi malulunod. Tulong kabayan, tayo may lalaban, bukod lakas ang tinig, isisigaw ang sugaw. Tumulong kabayan, tayo ngayon lalaban. 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 El pueblo unido, jamás será vencido. The people united will never be defeated. Galing. Yun, mga kasama. Yun yung aming contribution sa programa kanina. Dapat naman pala talaga yung pagyabang. Gagaling eh. Oo, yun yung... Yan ay tinatagong talent,
Yun ay single-handedly na inorganisa nung aming gitarista na si Bads Mantes. Oy, Bads. Mahusay na musician yung si Bads Mantes. Recently, nag-aksidente naman yun, nabalian dahil na yung bisikleta niya na natumba. Pero naka-recover na, nakakagitara na uli. So, meron tayong magaling na gitarista at musician, kaya nadali natin. Nadayo pala ako dyan sa inyo. Dre, sa isang araw, pag ganyan, meron tayong gitarista na eh. Pwede na tayong... mahusay ito si Bads. Talagang siya, yung pulido gumitara. Pag dumali ng gitara, mahusay. So, yun yung naging kanina. Tapos, siyempre, nakipag-usap tayo sa mga kasolidarity natin na mga ibang, sa ibang lahi. At talagang napaka sa kanila, madiin din sa kanila yung nangyari nga dito kay Mary Jane Veloso. Kaya kanina, yung aming signature campaign puno halos kailangan magpa-print ulit namin dahil ang dami nun tao, halos lahat pumirma. Tapos bukas ilalabas ko yung mga ilang picture, hindi ko na lahat pwedeng ilabas kasi ang haba. Gagawa kami ng isang para doon sa campaign para kay Mary Jane Tapos siguro next week iikot pa namin sila sa iba namang komunidad. So yon yung aming recent update sa Korea. Question lang, kumusta ang status ng diyan nung naganap na martial law, impeachment? Oo. Yun, last kahapon, Saturday kahapon ay nagkaroon din ng National Assembly, yung second impeachment assembly ng mga Congress dito, ng kongresista nila dito. At out of 300 ballots ay 2004 yung 204. Out of 300, 204 ang bumoto para sa kanyang impeachment at 85 yung tumutol, 3 yung may absent at 8 yung invalid ng boto. So sa kabuuan ay nagtagumpay ang assembly na impeach yung kasalukuyang pangulo. Yun. So ngayon ay sabi nga ni Chat nasa para sa pagpopormalisa ng kanyang impeachment So yun. At ang balita kanina pansamantala ay hinahandle ng Prime Minister Handakso, yata yung pangalan. Handakso. Yung yun yung yung isa sa isa sa tawag dito yung opposition yun yung Prime Minister nila So yun yung nakita nung panahon ng nagbobotohan sila, yung hawak-hawak ng mga masa sa video tapos iniaangat na ganun sa pader para maitawid sa kabila. Yung Prime Minister yung isa doon. Yung iniakyat ng masa sa likod para makapasok sa loob. Pero hindi pa tapos ang labanan kasi meron pang Supreme Court So suspendido ngayon, pero the problem is meron silang dilema kasi 6 na lang yung tao sa Supreme Court Pero kung ano man yung technicalities diyan ang kapansin-pansin doon sa nangyari sa itong kasalukuyang political crisis nila. Political crisis yan yung partisipasyon ng ordinaryong masa na kahit hindi naman organisado. Ang nangyari yung last time na mob, 2 milyong mahigit yun. 2 milyong mahigit na tao ang nasa kalye, spontanyong masa yon. Hindi lahat organisado yon. Pero matindi yung kanilang political awareness na papakamot ako sa ulo. We did it last time. EDSA 1, di ba? We did it before. Sabi ko, bakit hindi natin maduplicate? Sa kanila, nag-martial law sila and then natanggal agad yung martial law. Tapos pag ikinumpara mo sa kalagayan natin sa Pilipinas ngayon, ninakawang ka ng 100, hindi mo alam kung saan ginastos yung 125 billion ba yun? Hindi mo rin alam kung saan dinadala yung mga pera, katakot-takot na nakawan, patayan, mahigit na 30,000 ang pinatay last time. Tapos napakagulo ng gobyerno, pero yung tao ayaw na lang pumunta sa kalye. Why? May kilos, Oo. So siguro lesson siguro lesson sa ating mga Pilipino 'yon. At babalik tayo sa usapan na talagang sa isang demokratikong lipunan ay napaka-importante ng salitang accountability. 'Di ba? So sila
talagang sinigurado nilang sa ginawa mong yan na martial law, you will be accountable. Hindi iubra. Hindi pwedeng wala kang repercussion sa iyong ginawa. Wala kang Oo. Ngayon nga Kasi, kumikilos na ngayon yung chat no, yung National Assembly, inatasan nila yung prosecutors nila na arestuhin lahat ng mga militaring involved doon sa martial law. Tapos tapos kung ititignan mo yung kasi hindi ko maiwasang mag-comparison Oo, hindi pareho 'yan. I know. Sasabihin na iba. Hindi iba yung condition doon. Tama, that's correct. Iba ang condition sa Pilipinas, iba ang condition sa South Korea. Pero kung titingnan mo, ibig sabihin pala kung gano'n na we are not doing anything despite of all these killings and all this nakawan sa gobyerno at mga dynasty at ginagawang negosyo ang paglilingkod sa bayan. Ibig sabihin ang nangyayari sa Pilipinas is not democracy but tyranny. See, di ba? So, lihitin mo ang ating sinasabi na may tiraniya sa Pilipinas. Yung gobyerno is tyranny yung nangyayari. Siguro kung isasalamin natin ngayon sitwasyon sa Pilipinas, sa totoo lang, mas mabangis ang gobyerno natin, ang estado natin ngayon. Nating kalimutan, mayroong EJK. Huwag nating kalimutan. Nananatili pa yung mga batas para dyan sa extrajudicial killing. Nariyan pa rin ang NTFL Cut hanggang ngayon. May no, na ginagamit ng gobyerno, ng kung sino man ngayon, ginamit na nga ni Marcos yan, kontra sa ibang gagamitin niya. Kaya kumbaga, talagang ang challenge sa mamamayan ngayon, mamamayang Pilipino, ay yung of course, meron talaga mga followers pa yung mga ganid na mga politiko. Pero tiyak natin, mas marami yung bilang na mamamayan na gusto nang mabago ang kalagayan, na maaring natatakot dahil nga napakabangis ng ating estado. One of the major countries para sa mga journalists, abogado, human rights defenders sa Pilipinas, batay sa UN accounts. Kaya nga merong mga ibang intervention. Gusto nang ang ICC, mag-iimbestiga na. At may kaso na si Duterte. At wag natin kalimutan, yung impunity sa gobyerno, sa mga nakaupo sa gobyerno, karamihan mga dinastiya, galing sa mga mayamang pamilya, makapangyarihang pamilya, na hindi maparusahan. Ang hirap magparusa. Yung gano'n, Kaya kumbaga, napaka hirap para sa lang meron ng warrant of arrest, convicted na si Imelda Marcos, pero bakit hindi gumagalaw ang Philippine National Police? 7 counts of plunder, graft and corruption, di ba? Ang katwiran, matanda na kasi. Ang katwiran, matanda. Kaya parang siyempre, di ba, titignan natin mga kasama, pag ikaw ay ordinaryong mamamayan, kahit ba matanda ka, ikukulong ka. Yung nagnakaw ng 10 kilong mangga, ikinulong. Di ba? Pero yung nagnakaw ng bilyong dolyar, matanda na daw. Naging presidente naman. Sige, ganito. Tawag dito. Sa Japan naman, ito kamakailan lang, nakadalo kami actually sa naimbitahan kami ng Bunyog, Japan sa kanilang Christmas party at the same time celebration din ng isa sa kanilang mga officers. Binabati natin ulit si Miss Cathy Sanada ng Bunyog, Japan. Happy birthday ulit sa iyo, madam. Maraming salamat. Napakasarap ng handa. Sa kinainan namin dyan sa Nene's Kitchen sa Akabane. Sarap ng pagkain dyan. Talagang pwedeng balikan, Brad. 1.5 lang, na yun. Eat all you can. Parang talagang ka pa, baka naman, Nene's Kitchen. Kahit pang 2 katao lang. 50% discount lang, masaya na po. Pero masarap at meron silang home delivery. Nakikita nyo po sa Facebook yung kanilang Nene's Kitchen, the new Nene's Kitchen sa Akabane. Nasa Facebook page po yan. Pero ang may pinakamahalaga dito, dito sa pagdalo natin dito sa aktibidad na ito ay nakuha natin ang suporta ng Bunyog, Japan doon sa kampanya ni Mary Jane. Kasi nga ang kampanya natin sa pagpapauwi sa kanya, sana bigyan na rin ng clemency ni BBM
si Mary Jane Absolute Mendoza. freedom, absolute freedom. Ay, mabuhay kayo, Bunyog Japan. Mabuhay Actually, kayo. binigay Shout out. kay BBM yung bola. It's all you. Saklaw na ng batas na ninyo yan. So whatever you do, wala nang pakialam ang Indonesian government. Kasi para sa kanila, na-satisfy na yung requirements ng pagpapatupad ng kanilang batas. Pero at the same time, huwag natin kalimutan itong mga tagumpay din natin tinitingnan ang kaso ni Mary Jane in many accounts. Una, dun sa pagpigil sa kanyang pagbitay. 10 years ago. At pangalawa ay yung pagda-downgrade ng kanyang kaso. At hanggang lang yan, parang resolution perpetua yata. Pinakahuli, dahil na rin sa walang pukla na pangalampag natin sa ating gobyerno at sa ng ating mga kapatid, mga lokal sa Indonesia, mga advocacy groups sa Indonesia din. Supportahan din natin yung kaso ni Mary Jane. Yung bahagi yan ng pressure sa kapatid. Brad, nawawala-wala ka. Oo. Hello? Yan, lumapit ka. Yes. Boy. Okay na ba? Lumapit Yes. ka. Wag mo lang ilalaglag yung ilaw, Hindi, tinip ko kanina. Yan, tagumpay po in many sense itong kaso ni Mary Jane. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Yun nga po, sana supportahan nyo po yung kampanya natin kay Mary Jane. Kung popost po natin itong picture na ito, yan nasa likod ko, may QR code po yan. Andyan po yung petition signing na ipapasa po natin sa Kongreso para at sa mga embahada para doon. Papasa tayo din sa embahada para may kopya, just to make sure. Yes. Na kumbaga bigyan na ng iuwi sa kanyang pamilya at igawad ng clemency sa kagyat. Para kay absolute clemency. Sabi nga ni Miss Joanna last week, di ba? Hindi na deserve ni Mary Jane na mamalagi sa kulungan kahit isang parang oras. Double jeopardy yun sa totoo lang. Although ang ginagamit nilang word is exchange of prisoner. Para lang hindi makuryente sa technicalities. Pero sa totoo lang yun napaka-cruel na nun pag kinulong mo pa sa Pilipinas, di ba? Yes, labis. Sobra na yung 14 years. Cruelty na yun. Not to mention, wala talaga siyang kasalanan. Ano siya biktima siya ng human trafficking So kung gusto man nating magkaroon ng hustisya si Mary Jane, hindi lang usapin yun ng clemency kundi paano natin paparusahan yung mga human trafficker sa Pilipinas, 'Di ba? Yung pagpapatindi ng paano pipigilan yung human trafficking, paano wawakasan ang sapilitang migrasyon, kasi dugsong-dugsong siya, 'di ba? Magkakadugsong siya. Actually, nangyari kay Mary Jane dahil nga sa sa labor export program, 'di ba? Dahil walang oportunidad na mabuhay ng disente sa Pilipinas. So, ang ginawa niya, napilitan siya mag-abroad. Unfortunately, nagamit siya para nabiktima siya, para gawin na human na traffic siya. So, maraming mga Pilipino ang hindi lang kagaya ni Mary Jane at marami pang magiging Mary Jane kung hindi masusolusyonan ng usapin ng sapilitang migrasyon, kung hindi magkakaroon ng economic development talaga sa Pilipinas, na nakabatay doon sa mga makabansang approach sa paninindigan, di ba? Magkakaroon ng maraming Mary Jane. Edsel, go ahead. Edsel. Nagtampo na yata. Sorry na, hindi ko agad nadinig na. Okay lang. Sorry ka, Edsel. Hindi ko na na-adjut ako kay Cardi. Pero speaking of ayan, sige Edsel, go. Patunayan na, di ba, na mismo yung mga illegal recruiter na ang nagsasabi na walang kasalanan yung si Mary Jane. Kaya hindi na kailangan talagang ikulong dahil napatunayan na biktima siya ng illegal recruitment. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno yung clemency absolute absoluto, di ba? Kaya darating na Pasko, alam naman natin na sasalubungin na siya ng kanyang pamilya pauwi ng Pilipinas, di ba? Kaya nasa yata Indonesia.
yung pamilya niya. O ngayon, di ba? Oo. 15, di ba? Meron silang papunta sa Nabiyahe Indonesia. na. Kaya tang sa 18, makakalabas siya o makakauwi ng Pilipinas. Sana. Uwi ng Pilipinas, sana makasabay ng pamilya, di ba? At sana makauwi na sa kanila mismo, diretso na sa kanilang bahay. Huwag nang dalhin sa... Kung gamitin sa pakiusap lang sa mga senador, congressman, lalo kay BBM, no? Huwag nyo lang gamiting poster para sa eleksyon. Parang awa nyo na. Political points. Sa diwa ng Pasko, stress niya. Kahit papaano. Daanan naman ng hiya, no? Daanan ng hiya. Alam naman natin, no, mga kasama, na malapit na naman ang eleksyon. Exactly. Marami na namang hotel na mga politiko. Huwag ko lang makita. Mainit ngang usapin sa atin yung PhilHealth natin eh. Dadaan sa mga politiko bago makarating sa iyo eh. Grabe yun. Napanood ko yun, yung usapin ng PhilHealth. Grabe. Yung inilagay sa unprogrammed fund yung mga importante, tapos yung hindi importante. Para lang bigyan sila ng sariling nila, tawag dito yung pork barrel. Pork barrel yun eh. Oo, pork barrel yun eh. Ibig sabihin, sa mga politiko para sa serbisyo, para sa ayuda. Alam niyo mga kasama, sinasabihin natin na yung mga politiko na yan, ano ba yung naitutulong niyan sa mga migrante? Diba? Correct. Dapat paglabas kayo ng batas na yung yung karapatan ng mga migrante ay nandoon. Di ba? Hindi yung pagka merong ganyan na nakukulong, tsaka kayo naglalabasan, pero yung proteksyon mismo ng mga kababayan natin na ipinapadala nyo sa ibang bansa ay wala kayong ginagawa. Di ba? Ano mo na madinig ko yun? Puro kayo papogi. Di ba? Alam niyo, lumadinig ko yun. Lumadinig ko yung ginawa nila na yun. Sabi ko, itong mga hype na to, itong mga hype na senador na to, hindi ko... HYPE po yun, hype po. Hype, mga hype na to, itong mga hype na to, sabi ko, hype talaga ako din sa mga hype na yan eh. Kasi sabi ko, grabe! Sabi ko, titigas ng pagmumukha nito sa gitna ng krisis, mga kasama. Itong mga hype na to, ay HYP. Oo, nakaka-hype nga eh. Nakaka-hype talaga yung mga hype na to, no? Nakakagigil. Nakakagigil sila kasi Hindi, sa sobrang gigil, nakalbo na yung kasama namin, di ba? Alam mo, yan ang sinisilip ngayon ng mga politiko eh. PhilHealth, tsaka itong tawag nito, DNR, itong sa tawag ito yung sa kalsada, yung mga flood control, DPWH. DPWH. Alam niyo mga kasama, kaya nila sinisilip yung mga yan kasi kailangan nila ng pondo for election. Mabuti na lang hindi sila nagtagumpay dito sa sa pondo namin dito, yung aming SSS at saka Kokmin dito, Yun ang una nilang sinilip eh. Alam mo yung consistent, alam niyo yung consistent lang ang Pilipinas kung human rights violation. Pamamaslang ng sariling mamamayan, consistent yan. Every regime, consistent sila. Ilan na yung pinatay ngayon sa panahon ni BBM? 100 plus, di ba? Yung yung 200 na. Halos 200 na yung mga extrajudicial killing. So hindi pa rin marami pa rin inaaresto, kinukulong, marami pa rin nawawala. Tuloy ang pasismo, ayaw niyan tanggalin yung NPFL diba? Exactly. Diba? Maganda daw yun. If there is anything, sabi nga, that consistent sa ating gobyerno, yun. Paglabag sa karapatan ng sarili nitong mamamayan, ang masaklap nun in favor of the ano man tawag doon? Dayuhang interes. Mas pabor sa dayuhang interes kumpara sa interes ng mamamayan. Tapos ngayon, kapag lumabas ka na dahil nga itinaboy ka palabas ng bansa, dahil wala kang hindi mo mapaaral yung anak mo o hindi ka mabuhay na desente, kakalakaling ka naman. Ngayon, pagka ikaw ay nagka-problema, kagaya halimbawa, for example, sa amin sa Korea, si Jojit. Di ba?
2017 pa nagka-problema nung makulong ngayon hindi nila matulungan, nagtuturuan. Di ba? Nakakulong yung tao, kailangan niya ng assistance at dinefine naman na siya ay isang OFW entitled sa Department of Migrant Workers na magkaroon ng assistance. Di ba? Assistance para maging mabigyan ng abogado. And still, nagtuturuan sila. Pag pumunta ka daw doon sa probinsya nila, Jojit, at sinabi mo na, hihingi ng tulong sa Department of Migrant Workers, sabi, hinihintay namin yung report ng Korea. Ngayon, ito namang Korea, pag pumunta yung nag-PM kanina, nagko-comment kanina, si Karen. Pag nagpunta, ang sinasabi, naghihintay naman ang sagot sa Pilipinas. Sino ngayon ang tatanungin natin? Kasi naghihintay sa Pilipinas, naghihintay sa Korea. Sino ngayon ang tatanungin natin? Naghihintayan Paano ngayon? Nagtuturuan kayo ang dapat talaga diyan, responsibilidad yan ng embahada dito kasi nandito yung si Jojit, nandito yung di ba? At saka OFW siya sa definition nga nila. Kasi dati siyang APS na naging TNT. So ibig sabihin, OFW ang tawag nila doon. Hindi ka daw OFW kung ikaw ay turista na naging manggagawa. Mga kasama, kailangan na natin siguro tumungo sa main topic natin. Pero bago yan, ang alam ko, mayroong special FYI sa atin si kasamang sa. Oo nga pala, no? So, sandali mga kasama, no? Bago tayo magtuloy-tuloy. Sa mga nanonood ngayon, maganda to. Maganda to. Ako, Saldi ngayon. Umano ako dito bago ko ipasok ito. Lumuha ako ng wagas dito, mga kasama. Talagang very inspired daw siya. Makabagbag damdamin to. So, eto na. Bago muna yan. Okay. Ayan, maganda. Special tayo ngayon. Hindi ako magbibigay ng FYI ngayon na punong-puno ng maraming impormasyon. Ngayon, ang bibigay ko sa inyo ay isang tula. Ito ay matagal na rin ako hindi nakapagsulat ng tula At ngayon, tinangka ko uling magsulat. Kasaldi, bago mo ituloy yan, alam namin talagang na-inspire ka doon sa interview natin kay Miss Joanna. Sa'yo, mga dahilan kung bakit. Alam mo, iba talaga pag nakikita ko yung ating chair, nag-agitate akong kumilos at magpatuloy. Shout out kay sa ating chair, kay Joanna. Shout out. Dedicated po to all migrants, baka sabihin mo pero itong aking tula may fans ka na agad, may nagwawaw na agad sa iyo yan ha. Kay Mirna Hoffman. Okay, ito na, umpisahan ko na. Hindi ko alam kung seryoso ko itong umpisahan, medyo nakangiti, pero malungkot ang kwentong ito dahil ang tula na ito dahil litanya ito ng marami nating mga kasama na migrante na napahamak at patuloy na lumalaban sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pamagat nito ay siyempre migrante. Kami ang paliparan, ang pantalan, ang daungan, ang malungkot na pamamaalam ng walang katapusang kwento ng paglisan. Kami ang maleta, ang traveling bag na pinabigat ng mga bagahe, ng pag-aalala, ng naipong alinlangan, mga litanya ng emosyon, salimbayan ng pananabik, baong pag-asa, takot at pangungulila. Kami si Delia Maga na iniwan ng mga anak para mag-aruga ng anak sa ibayong dagat. Kami si Flor Contemplasyon na nilisan ng pamilya para sa pamilya ng iba. Ang walang katapusang panaghoy ng inustisya hanggang kamatayan. Kami si Antonio Albesa, si Jennifer Bidoya, si Sergio Aldana, si Wilfredo Bautista, ang masipag na bisig at maso, ang gumawat nagpanday ng gusalit kalsada sa gitnang silangan, sa gitna ng disyerto. Kami ang mga pinugutan ng ulo, mga inakusahan at hinatulan ng syarya sa proseso ng miskomunikasyon, kultura ng karahasan, rasismo,
at diskriminasyon. Kami si Mary Jean Veloso, ang inosenteng mukha ng 14 na taong inkarserasyon ng mapang-abusong maskara ng illegal recruitment at human trafficking. Kami ang celestial na ipinidistal na bagong bayani, ang inaliping lakas paggawa, ang tagapagligtas, naghihingalong ekonomiya ng bansa, pambayad sa depisito, nasasaid na imbakang dolyar ng neoliberal na kalakalang ginagatasan ng monopolyo at kapital. Kami ang patuloy na ebolusyon ng pangingibang bayan, ang buhay na patunay ng puwersahang migrasyon, ang transformasyon ng nakakalat na lakas paggawa sa mga isla at kontinente, sa lahat ng dako, sulok at dupalop ng daigdig. Kami ang Jumbo Balikbayan Box, ang pangako ng matamis na tsokolate, ang pawisang kutis sa likod ng pasalubong na Nivea lotion, ang sugatang paas na pasalubong na Jordan shoes. Kami ang pasmadot pagod na palad na nagregalo sa hiling niyong cellphone, magarang damit, bag at laruan, ang mahirap at masayang kwento ng kasaganahan, pangako at pag-asa. Kami ang migrante, ang mamayang itinaboy ng kawalang trabaho sa sariling bayan, ang magsasakang itinulak umalis dahil sa kawalan ng lupang masasaka, ang pinagkaitan ng hustisya at serbisyo sosyal, ang pinagsamantalahan ng sandamakmak na buwis at bayarin, ang patuloy na ginugutom ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang palagiang biktima ng natutong magsuri, namulat at lumaban. Kami ang mapagpasyang puwersa, ang maingay na tinig sa tarangkahan ng mga imbahada, ang dumadagundong na protesta sa harap ng mga kagawaran at departamento ng ugnayang panlabas, ang nakakalat na placard at streamer sa lansangan ng Mindiola hanggang pintuan ng Malacanang. Ang patuloy na lumalaban at nangangarap ng pagdating ng araw ay uuwi at sasalubungin na sa aming pagdating ay mayroon ng tunay na reforma sa lupa, may nakakabuhay na trabaho sa sariling bansa, sa loob ng pambansang demokratikong mga patakaran, pambansang industrialisasyon, pangarap sa anak na libreng edukasyon, libreng serbisyong pangkalusugan, nakakasakay sa libre, progresibo, makabayan at makamasang pampublikong transportasyon, makauwi sa tahimik at ligtas na abot kayang pangmasang pabahay, at napakadami pa. Karapatan ng migrante na karapatan din ng mamamayan. Yun po yung aking maiksing tula. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kasama Saldi. Yes, back to you. Alam nyo, Muntik na akong maiyak ka, Saldi ah. nantik na ako. Ngayon tula ko no? Kung ganyan ako na. Ano Ayun. sagad sa buto yun tago sa buto habang tumutula siya, yung tunay na karanasan at isang damdamin ng isang OFW yun Yes, yung laman nun Ano lang ako, parang alam mo, parang nakabalot dito yung kwento ng kung paano ka umalis Yung parang ayaw mong abang nasa airport ka, alam mo yan, 'di ba? Sabi nga natin yung airport ang nandiyan yung totoong pag-ibig Diyan mo bibigkasin ang talagang diwa ng I love you. Kasi mamamaalam ka. Diba? Ano nga habang tumutula si Kasamang Saldi, deep inside sumisigaw, tama na kuya, tama na. Gumiyaw yung damdam, tama na. Tama na. O sabi ni Mirna, masyado raw malaman. Alam mo, lahat naman tayo mga OFW, ayaw talaga nating umalis Diba? Send us a star para mas may laman. Bakit? Why not? Pakiclick lang yung mga stars namin dyan.
Magandang gabi kay EJ, kay Ria, at saka kay Ate Mirna. Ay, magandang gabi mga kapatid. Mga taga-Japan yan. Pa-share naman ng ating Hi, magandang gabi Pastor Edwin. Pastor Edwin, magandang gabi po. Nanonood siya. Gabi. Tsaka Carol Galang, nanonood siya. Oy. Hi, Carol. Gumagalang po. Gumagalang po. MC kanina si Jones. Yun. Di ba binidyo na ipasa ko sa kanya kanina? Nariyan siya. Maganda itong pwedeng ipasa yung Kasaldi. Pwede mong ipasa yan sa Migrante International Secretariat at maipost sa tinig kasi sa website ng Migrante, di ba? Tsaka sa mga social media nila. Pwede i-publish yan. Ang may akda nito ay si Kasaldi. Tagos sa buto na tula. Sabihin mo, Kasaldi and the Chowari Waps para naman kasama. Inabot. Kumbaga sa isang OFW na nakikinig nung iyong tula. Ito ay dahil nandun siya sa kondisyon na yon. Tagos sa kaluluwa eh. Naman, tagos sa kaluluwa. Yung bawat titik yung nabanggit ko nga pala dito, yung mga pangalan ng ilan, may mga binanggit ako mga pangalan ng mga OFW na naging bahagi ng pakikibaka din ng migrante. Actually, mga pangalan na yan ay mga naipagtagumpay nating laban nila, no? Isa yan sa mga nakatalang tagumpay ng migrante ng ating organisasyon. Tsaka pag bumalik ka sa komunidad na yon, one time isang kampanyahan nun, bumalik na sa Pilipinas pa ako, bumalik ako dun sa barangay nila Flor Contemplacion. Yung mismong talaga nung makita nila taga-migrante kayo, sabing gano'n ng kapitan, taga-migrante kayo? Opo, ay dito kayo matulog. Ang ganda ng barangay hall nila eh. So dito kayo matulog sa barangay hall, binigyan kami ng pagkain, etc. So nakita nila kasi, alam nila kasi na yung migrante nagtatanggol talaga sa karapatan ng mga OFW. Tapos siyempre yung mismong barangay hall noon, ewan ko kung buhay pa si kapitan, napakatagal na noon 2004 pa yata yun, something. Pero may kita mo yung pagmamahal nila sa mga nakikibakang migrante, di ba? Yung nakikita nila talaga na nagtatanggol dito sa interes ng migranteng Pilipino at pamilya. Kaya nung lumapit ka sa kanya, agad-agad, migrante kayo? So, walang problema, dito kayo. Yung, alam mo, hindi ka na magtatanong na pwede ho ba kaming tulungan na may matulugan man lang ngayong gabi. So, hindi na siya gano'n. Agad-agad, taga-migrante kayo? Tuloy! Tuloy kayo, parang gano'n. Nakakatuwa, di ba? Bagamat marami tayong napagtagumpayan, yung iba talagang malungkot na umabot talaga sa kamatayan yung kasama natin mga migrante. Pero, halimbawa dito sa Japan, meron tayong napagtagumpayan din naman dito. Isang milestone to ng migrante dito sa Japan. Noong 2003, nag-file ng lawsuit, yung mga inabandonang mga bata dito. Yung mga magulang ng inabandona, nag-file sila ng case para baguhin yung batas ng Japan. Kasi noon, yung batas ng Japan, kailangan ma-rehistro mo yung bata, pag illegitimate, ma-rehistro mo dun sa family tree nila before 3 months. Pagka hindi na-rehistro, hindi maalaw ng bata yung kanyang nationality. Kaya nung panahon na yan, kinampanya natin yan, 5 taon nating ikinampanya yan. Umabot sa Supreme Court dito, at napagtagumpayan natin yan. Kumatig sa atin yung Supreme Court. Kaya ngayon, nung naipanalo natin yan, bago dapat mag-21, mai-acknowledge na nung tatay yung bata para ma-avail niya yung kanyang heritage, Japanese nationality. Yang ganda, di ba? Ang ganda. Hindi lang ngayon, mga hindi lang. Maganda. Lahat.
maraming tagumpay pagbabago na talaga yan. Galing. Ito lang. Kasi recently kami din merong tagumpay, ano. 'Di ba, siguro umalingaw yung pinagtangkaan ng gobyerno ng Pilipinas, yung SSS, yung National Pension Service ng mga OFWs. So yung mga per kontrata umaabot yun ng halos kalahating milyon bago matapos yung kontrata within 4 years and 10 months. Bago umuwi yung OFW, meron siyang mga more or less kalahating milyon, ano, depende sa sahod yun. Na Sa piso. sahod, merong iba na 1 million. Mas malaki, kasi malaki yung sahod niya, mas malaki yung nailhuhulog. Pero more or less naglalaro siya sa ganon. So between ang nakita kasi ng gobyerno dahil babankrupt nga yung dating SSS, di ba? Ang ginawa nila, pinagtangkaan nila na gumawa ng without consultation, gumawa sila ng agreement dito sa na yung pera na yon ay didiretso sa SSS. Pero nung makita natin at nasilip natin, agad-agad tayong naglunsad ng kampanya. Na una pa yon, hindi pa itong panahon na to, nakipag-dialogue tayo sa embassy, tayo ang nangunang maglunsad ng signature campaign hanggang sa kumalat yung signature campaign na yon. Yung mismong kahit yung organisasyong hindi natin kaalyado o hindi natin ka-relate, binitbit yung signature campaign. So talagang yung signature campaign lumaganap at talagang sunod-sunod na dialogo yung ginawa natin, troopings, dialogo, palabas ng statement, talagang tinanganan natin yung kampanya at nahinto ito. Katulong din natin yung Migrante International yan kasi yung Migrante International mismo, sila yung naglalabi sa Senado. Sa Senado na kasi. So naglabi at napagtagumpayan natin ito. Pero sabi nga natin, ito ay isang hindi maiksilang na kampanya. Bagamat nagtagumpay na tayo na mapigilan, ginawa nilang optional . So sabi natin, hindi namin sinasabing ayaw namin ng SSS. Ang sabi namin, okay sa amin. The thing is, huwag niyong puwersahin. Kasi una, hindi namin pakikinabangan yan. Ang gusto niyo, kunin lahat ng pera, pagdating na 65, tsaka mo ibibigay. Diba? Alam natin na yung OFW, hindi dire-diretso yung kita. Finite siya, di ba? Pag wala na siyang kontrata, wala na siyang makita. So maganda yung may uuwi niya yung buong pera niya. Di ba? Tapos hindi yung suddenly kukunin mo lahat yung pera at bibigay ko sa iyo ng paunti-unti pag 65 ka na. Buting hala kung umabot ka pa ng life expectancy mo, umabot ng 65 sa panahon na to, di ba? Lagi. So napagtagumpayan natin yun at lagi natin binabantayan kasi nakatenga lang yun. Nakatenga lang siya. So, marami tayong mga tagumpay na nagawa dito. Kaya lang talagang basically yung gobyerno natin subservient sa sa ibang mga lugar naman, sa ibang bansa. Bukas matatandaan natin yung kampanya ng mga manggagawang migrante Pilipino sa New Zealand. Ito yung nakaraang taon lang ELE workers, na mass layoff ang nangyari dito, nawalan grabe yun. Isang iglap, nawalan ng trabaho yung daang manggagawang Pilipino. Inilaban po ito ng migrante New Zealand. At nanalo ang kanilang kaso hanggang sa pati ang gobyerno ng Pilipinas ay nangako din ng tulong pinansyal at ayuda para sa mga pamilya ng mga manggagawang migrante na ito. Of course, ito lang yung mga highlights. Sa Hong Kong naman, dahil ang ating punas ng bintana sa Hong Kong, di ba? Yan, marami sila actually. Even so, panalo nila yon. Even sa pagpigil noong pagtataas ng pagtataas ng collection sa PhilHealth at ng pinangunahan ng Hong Kong yan, ng migrante Hong Kong. Mandatory collection, sila ang nanguna diyan sa pagpigil niyan. Kumbaga kaya umabot na sa kahit si Digong umatras diyan sa sapilitang pangongolekta ng mataas na rate sa PhilHealth at SSS, Pag-ibig, kasama na yan. Of course, pati rin yung campaign sa OEC ng ating mga kabayan dahil of course, siyempre ang ating mga kabayang OFW manasilbing OEC. Pasko o kaya mga mahalagang okasyon, nakakauwi tayo ng maluwag. So yung OEC kasi talagang pahirap yan sa mga hanggang sa binago ang pangalan. Online na ngayon. Ginawang online. Lahat na makalusot lang kahit pabalagbag. Sinasabi po natin, kung mula doon sa ating sama-samang pagkilos at mga pagkompronta sa mga polisiya ng Estado, nagagawa po natin na ang gobyerno ay magdalawang isip sa mga hakbangin na gusto nilang gawin.
At sa isang banda, no, kumbaga, mabalikan ko lang dito sa Japan, may mga maliban dun sa senior ni Ka Edsel, sa pamamagitan din po ng mga dialogue natin sa mga opisyal ng embahada, mga 2, 3 beses yata nagkaroon ng dialogo noon, ano, ay naihahapag din natin yung mga issue ng mga migrante, kung saan sinisikap natin na mapabuti yung serbisyo ng embahada, at sa isang banda, nagkaroon din naman ito ng epekto, no? Kung matatandaan po ninyo siguro sa mga kababayan natin nasa Japan, ano, yung mga madalas napunta ng embassy, medyo makikita niyo po yung Bumibili na Oo, yung mga kumbaga doon sa pagpula dokumento. natin, paglalatag natin sa kanila ng ating mga hinaing, ng ating mga suggestion, opinion, in a way, nakakatulong din siguro, no, sa pagpapabuti ng sistema nila, pero marami pa tayong dapat gawin. Tulad halimbawa nitong question ng pagpasa ng Senado, napakahusay na desisyon talaga ito, yung zero budget para sa PhilHealth. Talagang hindi masikmura ito ng lahat na lang ng katwiran, ano, na kaya nilang ilulusot talaga nila kahit pabalagbat mali, ano. Oo, kasi ang sabi maraming pondo. Pondo pa naman, di pa naman nagagastos yung pondo niya, marami pa bilyon-bilyon pa eh. Kaya wag muna natin bigyan ng budget yan. Bakit ba mali din daw pala yun eh. Mali din daw pala yung assumption na yun, na merong surplus budget, kasi ang problema pala ng PhilHealth is hindi pa niya nababayaran yung mga utang niya. Kung ibabayad yung buong asset niya, hindi pa kasya sa utang niya. So kailangan talaga niya na yung pera na yon na ibigay sa PhilHealth, yung subsidy ng gobyerno, kasi kailangan niyang tanawin yung susunod pa para isusunod na taon para hindi siya ano. So ang problema ng PhilHealth talaga is, ang problema ng gobyerno talaga, ang problema ay yung mga politiko na ang inuuna interest kasi eleksyon na eh. Gaya nga na sinasabi ko, itong mga hype na to, nakaka-hype. Lahat ng mga ahensya, no? Oo, maano lang, makinabang lang, isasakripisyo ang buhay ng mga mahihirap na Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth. Yun ang hindi maganda ron. Yun ang hindi matanggap ng mga taong may normal na pag-iisip. Di ba? Chat, may tanong si Ria. Anong sabi? Sabi niya, paano po no budget ang PhilHealth? Paano daw? Ano daw mangyayari? Di walang expansion ng ng services. Services nila. Di ba? Magkaka-expansion ka ba? Wala ka naman budget. Actually, hindi naman mahihinto ang PhilHealth. Hindi naman mahihinto. Magagamit pa rin ninyo yan. Kaya lang, di ba, ang gusto nga natin, kasi ngayon wala pang 50% ang binabayaran ng PhilHealth sa hospitalization o medical bills natin. Kung sa Japan kasi at 70%, di ko alam sa Korea, no? Ibig sabihin, dapat mas malaki. Hindi, walang pakinabang dito sa Korean PhilHealth eh. Ang social insurance natin na binabayaran, kasi gobyerno naman may-ari niya, di ba? Hindi ba pwedeng lakihan naman, gawing 70-60%? 60% muna. O kahit kalahati, di ba, ng ating bill. Yun kasi, and then even doon sa pagpapalawig ng kanyang serbisyo, yung mga iba pang mga pangailangang medikal o atensyon ng ating mga kababayan, o kahit tayong mga migrante. Kasi pagka ganon, ang direktang gagamitin niya ngayon, yung pondong ibinabayad natin buwan-buwan ng mga manggagawang Pilipino, no? Nasa halip, yung dapat ay iniipon para nga sa benepisyo natin sa pag tayo ay nagkasakit. Kung yan ay gagamitin, walang budget mula sa gobyerno, ibig sabihin po ba niyan yung MOOE, yung maintenance and operating expenses niyan, kukunin doon sa premiums na binabayaran ng mga manggagawang Pilipino? Saan po ninyo kukunin yan? Pangalawa, nasaan na po yung panawagan namin na palawigin yung serbisyo o pataasin yung benepisyo na dapat nakukuha ng karaniwang tao. O yun, yung issue daw ng Taiwan, yung naipanalo natin yun. Yung ano ba to? Actually, salamat. Thank you. Alam mo, itong consulate sa Osaka, kampanya din yan ng Migrante Japan, at kasama yan doon sa point agenda ng Migrante Japan na inihapag noon panahon pa ni Pinoy hanggang kay Duterte, at naipanalo yung sa Japan, yung sa Taiwan kasi umatras yun eh. Naghingi pa nga ng ng dispensa eh.
ng Naipanalo Meko, yan sa Japan. Yung Meko. Yung consulate Na- din pala ano. dito sa Nagoya, no? Isa rin Naipanalo sa yun. kampanya na yan ay ang Migrante Japan. Congratulations sa mga naipanalo nating kampanya. Recent lang yan, ha? Hindi pa natin alam yung iba nating naipanalo. So, kagabi po, may 3 DDS nakausap ko. Medyo galit dahil no budget daw sa po ang PhilHealth. Kasi walang budget kasi ginamit nung Vice President nila, kamo. Nilusta yung pera ng OFW ng Pilipinas. Nung panahon ng Wag lang nating ipagkamali na yung bangayan ng dalawang dinastiya kung saan ay tayo nabibitbit noon, halimbawa ng DDS at ng BBM, na ang dalawang dinastiya na yan, bagamat nagbabangayan, ay magkakapareho ang interest niya. Yes! Kaya usapan ng mga yan, dapat pare-pareho tayo nagnanakaw. Bakit ako pinupuna mo? Nagnanakaw ka rin yun. Problema lang yan sa partihan eh. Di ba? Problema sa partihan ng epektos, Brad. Sa laki ng kanilang kinupura. Di ba? Sabi niya, ang kawawa dyan, tayo, taong bayan, pera natin yan. Galing yan sa mga tax natin. Indirect o direct tax. Kumbaga sabi nga nung araw, eto yung mga epektos, Brad. Yung mga epektos na yan, partihan sa epektos yan, Brad, ng mga sindikato na to. Kasi parang sindikato yung mga tinamaan ng kulog na yan eh. Di ba? Ganun yung estilo nila. Parang pinapatakbo nila yung gobyerno ng Pilipinas na parang sindikato. Kung sino ang uupo, kaanak-anakan, minamana. DDS, ano? Hindi dahil binabatikos natin si BP Sara, pinagtatanggol natin si BBM. I Hindi know. totoo yan. Correct. Hindi daw kasi 50-50 yung hatian, kaya kailangan. Ba naman, tanggalan mo ba naman ng budget yung isa? Di magre-revolusyon nga yun. Di ba, tanggalan mo ba naman ng budget? Alisan mo pa ng bantay. Gusto niya marami siyang bantay. Kasi matindi yung matindi yung pagkatakot na may papatay sa kanya. Gusto niya daan-daan yung bantay niya. Iisa lang yung binabantayan, daan-daan ng bantay. Tinanggalan mo ng bantay. Di magagalit sa'yo yun. Tinanggalan mo pa ng budget. Pero siya nagbabanta na may papatayin, ano? Tapos sabi niya, wala na akong bantay. Papatayin kita. Di mabantaan silang dalawa, di ba? Talagang yung paranoia ng dalawang magkakapareho naman ng interes, akala mo. Ang question dyan is kung ikaw yung mamamayan sa gitna ng mga bangayan, ano bang pakinabang mo dyan? Yes, tama. Di ba? Di ba? Tanungin mo yung sarili mo, ano bang pakinabang ko sa ginagawa ng mga loko na to? O di ngayon, pag sinabi mong wala ka palang pakinabang sa ginagawa ng mga ito, may question ngayong babalik sa'yo. Paano na kami? Anyway, kung paano na kami, demokrasya ito, di ba? Dapat ang kapangyarihan ninyo nang gagaling sa amin, nag-emanate sa amin. Dapat interest namin ang inyong pinagtatanggol. Now, sa ginagawa ninyo, hindi interest namin na nakikinabang. So anong ibig sabihin nun? Mauuwi ka sa pagdidesisyon na kailangang singilin mo sila sa accountability. Yes. Doon papasok yung mo, hindi interest ng mga interest mo ang ipaglalaban mo ngayon, hindi yung interest ng DDS, the interest ng BBM, hindi yun. Matututo ka sa katotohanan na ito ay isang demokratikong lipunan na kaya may gobyerno is because of us. Nang ganun siya. Dahil kami nag-i-emanate sa amin ang kapangyarihan ng mga ito, tinayo namin ang gobyerno to serve our interest. Ngayon, kung hindi nagsiserve sa interest naming mga mamamayan, especially yung mga nangunguna, manggagawa, magsasaka sa lipunan, umalis kayo dyan. Magsilayas kayo. Isa sa mga natutunan ko, Dre, no? Isa sa mga natutunan ko doon sa impeachment campaign dito, Sabi ng mga mamamayang Koreano dito, may karapatan kaming ihalal ang Pangulo. May karapatan din kaming tanggalin ang Pangulo kapag hindi niya pinagtatanggol yung aming interes. Amen, Lord! Yun yung sanang no? Diba? Gawing gabay din nating mga Pilipino. I'm not saying na ang mundo ay black and white, Baka sabihin nila, hindi. This guy is thinking black and white. No, I'm not saying that. Nagbabatay ako doon sa realidad ng supposedly, hindi, sabagay sa Pilipinas kasi yung ganito is nasa mundo ng dapat at sana Kaya nga kailangan yung tao maging firm sa pagdidesisyon ng kung ano ba talagang interes ang ipaglalaban mo. Di ba?
Ano bang interest yung paglalaban mo? Interest ba ng mga politiko? Interest mo. Minsan nga, Dre, pag-usapan natin yung kung magkano ba yung sinasahod ng isang manggagawa sa atin at gaano kalaki yung mga taxes. Living wage kampanya yan, mga kasama. Gaano kalaki yung mga kinakaltas sa kanila. At yung mga kinakaltas na yan, saan napupunta yan? Pangalawa, usapan din natin yung sweldo ng mga manggagawa. Ano ba? 600 po. Magkano ba? 643 ba? A day? 643 ang minimum wage. Sa Metro Manila yun, ha? Ngayon, ano-ano mga binibili ng mga manggagawang yan, yung mga basic needs niya. Ang bawat produkto na binibili niyan, magmula shampoo, asin, bigas, may mga tax. excess tax yan. At lahat ng tax na yan, kapag naiipon sa laki ng populasyon na kinukuha na nila ng tax, pera natin yun. Tapos gagastusin nila sa kanilang gulo. Ito, hindi para reklamo galitin. tayo, no? Bakit ang daming kinakaltas? Nataas na mga bilihin, tapos hindi tayo makapalag sa ganyan, ano? Alam ko galit na kayo, pero ayoko kayong galitin pa ng masyado. Alam nyo ba na taong 2023, 2022, malaki yung remittance natin. Halos 50 billion US eh. 2023, 40 billion US, no? At sa OFW remittance, pang-apat o pangatlo yata ang Japan sa pinakamalaki. Pero ang pinakamalaki US, no, nasa 13.7 billion data. Kung susumahin natin, napakalaki ng inaambag ng Pilipinong migrante doon sa local economy natin. Kasi itong remittance na ito, direct sa pamilya natin eh. Di ba? Halos halos 2 maraming sinasalba yan. Maraming sinasalba sa ekonomiya natin yan. Yes, hindi, yung na lang, foreign debt na lang. Foreign debt, salba yun because of us. Yung deficit natin sa dolyar, usapin ng kanilang trading. Kasama yan sa kanilang... Dali, naglilitan niya pa yung kalbo. Sige. Sorry. Galit na. Yung 2 piso na yan ay direktang ginagamit ng ating pamilya, pambili. No? Ibig sabihin, umiikot yan sa ating merkado. Kahit pa, bakit ganito kalaki po ang naipapadala namin mga OFW? Kasi napakataas din ng inflation sa Pilipinas eh. Kaya kung bakit ganun kalaki, napopwersa ang mga OFW na magtrabaho ng extra time. Maghanap ng part-time para may pantustos doon sa pagtaas ng bilihin. Ang kailangan, no? Amen. Hindi po dahil malaki ang sahod namin o tinataasan ng sahod namin dito. Sa totoo lang, ang tataas ng inflation ngayon sa US, dito sa Japan, sa Korea. Dito sa Korea. Oo, talagang nakikipagbuno ang karaniwang manggagawang Pilipino abroad na kumita ng extra. Hindi po dahil malaki talagang sinasahod namin, kundi gagawa ka talaga ng paraan eh. Paano matustusan yung kailangan na ito. Na kumbaga ito ngayon, hinihigop ito ng ating ekonomiya. Ngayon, sabihin nyo ngayon, dapat doon nagmumula yung ating lakas at yung ating karapatan na singilin ang gobyernong ito sa pagdating naman ng ano ba ang serbisyo ninyo para sa amin. Sa tuwing pupunta kami sa inyong opisina, sa embahada, sa OWA, o kahit anumang opisina na nasa loob ng embahada na yan, ang lagi nyo sagot sa amin, pasensya na po. Wala po kasing pondo, walang tao. Tapos ang PhilHealth gagawin yung zero budget. Tapos ang dami yung mandatory fees, OEC, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, SSS. Di ba? So kumbaga, hindi ka naman galit. Kaya nga, hindi pa. Kasi malamig pa. Hindi pa pinapawisan. Di pa namumula. Siguro, napakalaki po ng challenge na harapin natin. Of course, sa Pilipinas, sana sama-sama tayo na ipanawagan pa rin yung impeachment ni Sara Duterte. Kailangan panagot yan. Of course, hindi natin nakakalimutan na yung mas malaking bulto ng confidential and intelligence funds nandoon sa Pangulo na hindi pa natin nasisilip ngayon. No? Kaya kumbaga, kaya din siguro medyo may pakabig ng kaunti si Dayon yun. Sinabi niya, it's a waste of time. Pero, you are a waste of time, Kama. Yes, you are a waste of time. Effing inutil. Kailangan nating singilin panagutin ang mga Duterte. At the same time, singilin ang kasalukuyan. Tama, exactly. Amen. Dapat tapos talaga maningil. Dapat maningil. Kasi, look at us now. Bago pumula bumbunan. Yun. Baga, maraming salamat. Naubos na ang buhok ni RD.
Maraming salamat sa mga subaybay ating Yun, Maraming salamat. sa kay AJ Honorica, kay Rayo Chu, kay Bernard Houston. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Active ang mga Hapon ngayon. Mm. Oo, puro Hapon yung nakikita ko ngayon sa screen eh. Oo, pati si Karen. Nakakapag yung pangalan eh. Oo, puro Hapon eh. Kaya lang mas malaki si Jones sa kanila, kaya multifold na yun pag si Jones yung pinasok mo kasi double lang bilang ni Jones, triple eh. Parang gusto mong Yung bilang niya malaki. Parang Ano meron yung pang sabi gustong parang sabihin kay Jules. Ay, kanina na gano'n yan. Pero Sabay-sabay mga kami kasama, kumakain kanina. Hindi tayo Kasi alam nagpakain naman pa natin yung... na malapit na ang eleksyon Mhm. at kanya-kanyang papogi na ang mga kakandidato. Exactly. No? Tama. Yung mga trapong kakandidato. Alam niyo mga kababayan, dapat magising na tayo sa katotohanan na yung pipiliin natin yung talagang makabayan na hindi inuuna yung sarili. Bayan muna. Ang inuuna, no? Kasi sila yung nakalapat talaga sa mga masa, sa grassroots. At alam nila kung ano yung problema ng mamamayan. Hindi katulad ng mga politikong nagsasabing dapat pangalagaan natin ang mga palayan. Pero land conversion pala ang gagawin. 'Di ba? magsasakang may-ari ng pinakamalaking mga subdivision, anak ng tokwa. Diba? Magsasaka yung gustong isulong, may tama ba to sa ulo? Naalala ko na naman tuloy, nakita ko yung bigote mo ka, Edsel, nanggigigil na naman ako sa senador na inutil dyan eh. Oo. Yun nga, di ba? Oo. Alam naman natin yung mga kababayan. Yung politika At yung natin, pinaglaruan ng mga mga politika. kapwa nating mga migrante, di ba? Panahon na, para magiging tayo. May ano naman, tama. I agree kay ano. Very much agree. Mga pagkakaisa ng mga migrante. At hindi lang ng migrante at yung mamamayan ng Pilipinas. Mapagtatagumpayan natin to. Diba? Announcement po sa mga kababayan namin dito sa Korea, no? Pag nilapitan po namin kayo, i-explain na namin sa inyo yung suporta ninyo, kukunin namin signature campaign para kay Mary Jane Veloso. Baka next week or this time mag-iikot po kami sa mga komunidad na pwede naming abutin para po sa signature campaign para sa absolute clemency ni Mary Jane. So tuloy po yung aming kampanya, hindi lang po ito last week, tuloy po ng kampanya ng migrant ng kasama ko dito sa Korea. May paabot pala Kachat, kasi hindi lang daw po suporta para dun sa clemency, kundi baka kung meron din kayo mga itutulong kasi magpapasko, pwede rin. Oo, mas maganda. Kung sino man dyan ang nakakaluwag, padaanin nyo lang sa amin, okay lang, padadala namin sa migrante. Kontakin nyo po kami, pwede sa migrante Korea, migrante Japan. Tumatanggap po kami ng cheque. Yeah, okay lang. Total, Merry Christmas, Dear Santa. Parang ganun. Paglapit namin sa inyo, Dear Santa. Huwag kayong mag-alala. Walang limit ang kaya namin tanggapin. Pwede kami tumanggap ng 1 milyon, 2 milyon. Pwede. Thank you. Lahat ng yan ay makakarating. In advance. At lahat ng yan ay makakarating sa kinauukulan. Doon sa suporta sa kampanya para kay Mary Jane Veloso na clemency. So, yun. Kasama po yun ng panawagan namin. So, iikot kami sa mga komunidad para doon sa yun. Patuloy po namin gagawin yun. Jacket daw. Gusto nyo? Malabig. Parang kay Willie Rebellion yun. Pwede. No? Meron nga pala yung nakaraan may dumating dito yung HRD. Ang ganda ng jacket niya kanina. Ngayon ko lang siya nakita nag-jacket ng ganon. Si Jones. Alam niyo yung nakaibabaw sa Amerikana na jacket, yung mga coat ng big time nga siya kanina eh. Ang pogi niya kanina, ganun yung jacket niya. Parang spy, mga pa. Oo, yung alam mo yun, 'di ba naka-Amerikana tapos may coat, yung parang ganon sa ibabaw, yung mahaba, long coat, malupit, brad. Pwede pa commercial si Jones. Tama, sobra na naman tayo sa oras. Kasalanan ni Jones yan, nag-alok ng jacket eh. Apat na jacket agad. Apat na jacket. Manong Jones, 4 na jacket kailangan namin. So maganda yung mga minungkahi ni Kasaldi. Siguro pag-usapan natin next time yung mga yon.
Sige. Napakagandang Idetalye pag-usapan. So, natin, idetalye natin yung mga oo. ambag nating mga manggagawa sa ekonomiya ng Pilipinas at kung bakit kailangan nating maningil. Bakit kailangan nating maningil sa gobyerno? Nanto ako, isda na naman eh. Isda na naman. Si Jones, minsan ang inaalok niya, kundi karne, isda. Kung anong binigay sa kanya ng masa, i-share niya yan. Ang style niya, ganyan eh. Marami kasi tayong mga kababayan na, wag na natin pakialaman yan. Tabayan na natin sa gobyerno yan. Kung gusto mo, presidente ka na lang. Yan yung mga maling katuwiran. Pag nakakarinig ako na ganyang katuwiran, alam mo, bakit? Tumatalikod na lang ako kasi baka ma-high blood ako. Duterte, Marcos, pareho swapang. Mas matindi si Jones. Yan. Malamang may binigay na naman sa kanya yung masa. Kaya sinishare niya. Ganun yung style ni Jones eh. Pag may sinare yung masa sa kanya, sinishare din niya sa iba. May isda, jacket. Baka naman may soju dyan. Ayun. Minsan nabigyan ako ng soju galing ng North Korea. Oh, ganun style niya. Pag may binigay sa kanya yung masa, isishare niya yon sa iba. Kailangan mo ba ng ganito? Bibigay ko sa iyo. Ganun. Ganun style niya. Yung soju ngayon may isda siya. Kaya sabi niya, isda. Gusto nyo? Habang hinihintay yung soju niya, magpaalam na tayo. Magpaalam tayo. Baka kung ano pang ilagay niyan dyan. Baka luya or kompletuhin pa yung niyan. Pinaksiw. Maganda pag-usapan siguro natin yung maraming salamat. Pinag-usapan po namin lahat yung mga tagumpay. 'Di ba? Pinag-usapan din natin yung paglabag sa karapatan tao. Napakarami naman talaga. Patuloy pa rin yung hindi naman talaga natigil yung extrajudicial killing, yung war on drugs, tahimik lang eh. Pero anday pa rin pinapatay eh. 'Di ba? Anday pa rin nawawala. Marami pa rin nawawala So, walang naman na bago. Andiyan pa rin yung makinarya eh. NTFL CAC nandiyan pa rin eh. So, mga kasama, Fire, bago tayo magpaalam. Mauna na ako. May dadagdag ko na lang yung aking isa sa mga tagumpay ng mga migrante ay kung paano nalabanan at paano tinibag itong dalawa nating kasama, si kasamang Chat at si kasamang RD, yung red tagging sa kanila ng NTFL CAC. Akala nila mapipigilan nila yung radyo migrante, Kalain mo yung kasamang yun, red tag yan sila nitong NTFL CAC natin. So, tagumpay dumami pa kami. Dumami pa tayo. Dati dalawa lang kami, naging 4 pa tayo. Nung red tag nila kami, dumami tayo. Ayun. Ibig sabihin nun, parang nananatili talaga tayo sa ating pagtatanggol sa karapatan nating mga kapwa nating migrante, Para matiyak natin siyempre na mapangalagaan yung karapatan ng migrante. Kailangan talaga nating magpatuloy kahit pa tayo ay dumadaan sa ganyang mga banta, red tagging, pananakot, paninira at kung ano pa man. Exactly. Yun po yung ating organisasyon. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si kasamang Saldi. Sana magpatuloy pa rin tayo. Iya. Okay. Uli na lang po, yung mga kasamang mga migrante, na ipakita na po to sa kasaysayan natin na kung tayo ay magkakaisa, tayo magtatagumpay. Amen. Uli po ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Magandang gabi po. Yun. Ito pong episode namin ngayon ay in a way special siya, sabi nga natin, kasi bilang po ito, parang pag-celebrate na rin ng Radyo Migrante sa mahabang panahon na pakikibaka ng kilusang migrante sa buong daigdig sa pagtataguyod ng mga batayang karapatan at serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. At sa kasalukuyang panahon na ang daluyong ng migrasyon ay itinutulak ng imperialistang interes sa iba't ibang pamamaraan, sa mga gera, nananatili. Sa ngayon mas prominente yung migrasyon na nakabatay sa
paghigop ng murang lakas paggawa ng mga mayayamang bansa. Mapa-refugees man yan o na itinulak ng mga gera o sigalot sa kanilang mga sariling nasyon. Yan din po ay kagagawan ng imperialistang kapangyarihan ng US at ng mga kaalyado nito. Kumbaga, ang laban po ng migrante ngayon ay hindi na lang para doon sa ating mga sariling bansa na dumaharap sa iba't ibang klase ng krisis gaya ng sa Pilipinas, kundi pangarapin natin na ang ating pagkilos ay tumungo para komprontahin ang imperialismo. Tapusin ito sa iba't ibang antas at pamamaraan, lalo na po yung mismong ambag natin, yung sama-samang pagkilos natin, ay mapalaya natin ang ating sariling bayan sa galamay ng imperialismo. At yun po, malaking ambag natin yun sa buong kilusan ng mga mamamayan sa buong daigdig na lumalaban at sa kasalukuyan. Alam po natin, marami pong mga samahan ngayon, organisasyon na nabubuo at kinikilala po natin yung kanilang kakayahan at karapatan at kakayahan na umambag para sa daluyong ng pagkilos na ito. At gusto po natin na dumami pa tayo, hindi lang po ang migrante, kundi iba pang mga samahan ng mga mamayang Pilipino na may kaparehong adikain. At sana magtagpo-tagpo tayo at hanapin natin yung ating common na pagkakaisa para po mapagtagumpayan pa natin ang mga mas malalaking laban na haharapin natin. Gaya ng pagpapatalsik halimbawa sa isang korap na leader o kaya naman yung ganap na pagbabago sa lipunang Pilipino. Pagpapatalsik ng tantrum. No. Yun po, maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nasa chat group ngayon at tumunghay sa atin. Wag po kayo magsawa na sumuporta at sana yun nga po, mayroon po kaming kasalukuyang kampanya ngayon yung kay Mary Jane Veloso. Ipopost po natin yan sa Facebook page na Migrante at sa iba pang para po kung meron po kayong papaabot na tulong, suporta para kay Mary Jane ay tatanggapin po namin na maluwag at titiyakin natin na makakarating sa kanyang pamilya at sa mga kinakakukulan ng inyong tulong. Maraming salamat po muli. Ako po si Roger Raimundo ng Migrante Japan. Salamat po. Ayun, bago po kami magtapos gaya nga na sinabi ko kanina, siguro talagang high time na sa mga nangyayari sa Pilipinas na ipagtanggol naman natin talaga yung ating interes. Mag-isip ka para ipagtanggol mo yung interes mo, hindi yung politiko, Doon pa lang siguro magkakaroon ng tuwirang pagbabago at mawawala yung nangyayari doon sa kagaya ngayon sa Pilipinas na nagbabangayan sila, nilalamon yung pondo natin, tayo ang nagugutom, yung mga politiko, itong mga hype na nasa Senado, hindi nila inuna pa nila yung interest nila, yung pork barrel nila kumpara sa interest ng mamamayan, di ba? Para sa serbisyo. Ito ay usapin ng ganun kaya dapat hindi mauwi yung politika na namamanginoon ang mamamayan sa politiko, imbis na yung politiko yung nagsisilbi sa mamamayan. Ang itsura sa Pilipinas ngayon, namamanginoon yung mga mamamayan. Ibig sabihin, walang demokrasya sa Pilipinas kung tutuusin sa papel lang. Mayroon sa Pilipinas, tiraniya. Yun ang meron sa Pilipinas. At kung ganoon ang sitwasyon, ito rin yung panahon na kailangan nating tumindig. Dapat matuto tayo sa mga Korean, Di ba? Natuto tayo sa mga Korean sa kanilang ginawa na naggiit ng kanilang demokratikong karapatan. So, samantalang we somehow lost our ways kasi tayo nag-umpisa niyang people power Di ba? Yes. So, yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sulong, ika nga sa kanta namin, sulong at makibaka, baguhin ang lipunan. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Bye! Bring Mary Jane home.